Iwas reject at iwas delay sa pag-file ng maternity claim dito sa SSS. Pag-usapan natin yung mga karaniwang dahilan kung bakit nga ba nade-delay o nare-reject yung ina-apply nating SSS maternity benefit. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling nakakuha ka ng notification na rejected yung SSS maternity claim mo, huwag mag-alala kasi ang ibig sabihin lang yan ay kailangan mong mag-refile. By the way, meron tayong 10 years simula nung nanganak ka para i-file ito. Yun nga lang, nagiging late filing na siya, but still, wala namang bawas dun sa makukuha mong claim. So, yung mga rejected, ito yung unang dahilan niya. Kailangan kasi meron kang 3 hulog bago ang semester ng panganak. Linawin ko na may mga ibang dahilan kung bakit na-reject at kapag yun yung reason, pwedeng mag-refile. Pero kung itong unang dahilan ang reason nga kung bakit na-reject, hindi na pwedeng mag-file. Kasi ito yung minimum requirement o yung tinatawag na eligibility. Kumbaga, dapat may hulog ka nung 12-month qualifying period na tinatawag. So, explain natin. Baka kasi mamaya, iniisip mo na nanganak ka nung July, tapos naghulog ka nung previous months nun, June, May, April. Maging July, naghulog ka pa. Pero hindi yan pasok. Kahit sobra pa yan sa 3 buwan, hindi yan yung binibilang ng SSS. So, explain natin. Ang semester ay 6 na buwan na nagtatapos sa quarter ng panganganak. Ano yung quarter? Ito yung 1 taon na hinati sa 4. At kapag ginawa yon, merong tig-3 buwan sa 1 quarter. Yung unang quarter, January, Feb, March. First quarter yan. Yung second quarter, April, May, June. Ito yung second quarter nga. And then July, August, September, third quarter. Yung sumunod, which is October, November, December, yan yung fourth quarter. So, malinaw na sa atin kung ano yung quarter. 3 sunod-sunod na buwan na nagsisimula sa January, April, July, at October. Ngayon naman, yung semester ay 2 magkasunod na quarter, which is, ito yun. Yung January, February, March, April, May, June, 1 semester yan. Yung April, May, June, July, August, September, 1 semester yan. Yung July, August, September, October, November, December, 1 semester yan. Basta magkasunod na 2 quarter, yun yung tinatawag na semester of contingency o yung semester kung kailan ka ba nanganak or pwede rin nakunan. Dahil malinaw na sa atin kung ano yung semester at quarter, magbigay na tayo ng halimbawa. Let's say, nanganak ng August. Ito siya. So, saang quarter siya nag-fall? July, August, September. So, dahil alam na natin yung quarter, aalamin natin yung semester naman yan. So, uurong tayo ng 1 quarter, which is June, May, April. Ito na yung semester ng panganganak mo. So, kung naghulog ka mula April hanggang September, hindi yan counted. Ang magiging counted ay yung 12 buwan bago yung semester ng contingency, which is March backwards to April ng previous year o nung nakaraang taon. Kung may hulog ka dyan, kahit sunod-sunod o laktaw-laktaw, basta at least 3 buwan, meron ka ng hulog or qualified ka na para sa maternity claim. Kapag qualified dito, yung mga requirements na lang ang kailangan mong isubmit, which is pag-uusapan natin later on. Pero isa rin sa mga dapat ninyong i-consider ay dapat updated yung record ninyo sa SSS. Lalo kung nag-update na rin kayo ng national ID, yung last name nyo doon, ipa-update nyo na rin sa SSS account ninyo. Pwedeng mag-fill out ng form, yung sa member data change request, pumunta lang sa pinakamalapit na branch ng SSS. Tandaan din na kung mag-file or magpapabago ng surname o ng apelido, dapat merong dahilan kung bakit, which is normally yung marriage certificate. Kapag naman ginawa nyo ito, nag-update kayo ng record, within the day, mapaprocess na rin kaagad siya. Tandaan na sa lahat ng mga requirements, dapat dala ninyo yung original, maging yung Xerox nun. Magdala na rin ng 2 valid ID, maging Xerox nun, para makasigurong hindi na pabalik-balik sa SSS. At dapat kayo yung mismong mag-apply o mag-update ng record ninyo. Pangalawa, kung sakaling na-update na yung details niyo, meron kayong enough contribution, at nalaman yung buntis kayo,
magsabi na agad or mag-notify sa SSS na meron kayong expected na maternity claim sa future. Although hindi pa natin alam kasi nga hindi pa sure kung kailan manganganak, may estimate lang. Pero ang sasabihin nyo lang is buntis ka, so merong maternity notification. Yun yung step 1. At sa maternity notifications, may mga requirements din ito. Yun yung proof of pregnancy o yung mga medical record. Sa maternity notification, wala pang kailangan na makuhang pera. Ang pinaka makukuhang pera ay kapag nag-file na ng maternity claim. So may question kayo na paano yan kung late filing, kailangan pa ba ng maternity notification? Obviously, hindi. Pero, pwede kasing malate yung pag-release ng claim ninyo kung sakaling buntis pala kayo at hindi kayo nag-notify. Especially para sa mga empleyado. Bakit? Sabi dito, ang hindi maagang pag-notify ay nangangailangan ng karagdagang paliwanag or documentation mula sa employer. Bakit hindi sila agad nag-notify? Bakit hindi agad nabigay yung pera doon sa claimant? Kapag ganyan, magresulta ito ng pagkaantala or late payment sa i-advance na payment dapat sa'yo ng company ninyo. Para sa mga empleyado kasi, makukuha ninyo yung claim ninyo mula sa employer na siyang mag-file naman ng reimbursement mula sa SSS. So, ganun kapag employer. So, dapat mag-notify kapag alam ninyong buntis na kayo. Pero kapag naman self-employed, voluntary, non-working spouse, or OFW, pwede na kayong mag-notify directly gamit yung SSS online account niyo, which is gumawa kami ng hiwalay na video. Again, napakalaking factor ng pag-miss ng maternity notification, especially para sa mga empleyado. Kasi nga, yung employer ninyo may additional step pang gagawin, like explaining pa or yung karagdagang documentation niya kung bakit hindi agad nakapag-notify. Sumunod na dahilan kung bakit hindi na-approve yung maternity claim ay posibleng hindi napopost yung payment. Anong ibig sabihin nito? Sa payslip ninyo, alam ninyong kinakaltasan kayo ng HR or ng kumpanyang pinagkatrabahuhan ninyo. Ito ay para sa case ng mga empleyado nga pala. Yun nga lang, hindi pala siya napopost doon sa SSS account ninyo. At dahil dyan, hindi alam ng SSS na naguhulog pala kayo. So magkakaroon ng issue sa mga filing na gagawin ninyo maging sa mga iba pang transaction katulad ng pag-apply ng loan. That's why, mas maganda na meron kang SSS online account na pwedeng i-access sa website nila or sa app nila. Doon nyo malalaman kung meron ba kayong contribution. Para naman sa mga voluntary members, OFW, or self-employed, which is kayo mismo yung naguhulog online, i-double check ninyo kung yung pagbayad nyo online ay nag-post agad sa SSS. Real-time ang pag-post, ibig sabihin as soon as nagbayad kayo, let's say sa GCash, right away, magpapakita na siya sa SSS. Kung may delay man, siguro few seconds to few minutes lang. Pero dapat within the day, hindi magkaroon ng problema unless may outage nga or may malaking issue sa SSS. Pero under normal circumstances, dapat mag-post agad yung contribution na ginagawa sa SSS. So kapag updated yung contribution, expect na malaki yung chance na ma-approve yung pina-file na maternity claim. Ang pag-certify naman sa email ay kailangan para sa mga empleyado. Bakit kaya na-reject? Para sa employed members, ina-advance ng employer yung maternity pay at sila yung nagpa-file ng reimbursement sa SSS. Kadalasan, na-reject ito dahil nakakalimutan ng empleyado na i-confirm yung resibo ng advance payment o nakalimutan nilang i-certify na nakuha na nga nila yung advance payment ng employer. So, paano ito may iwasan? Magpapadala ang SSS ng email link o notification sa My SSS account ninyo. Meron lang kayong 7 working days para i-click ang certify na button. Ibig sabihin natanggap nyo na yung advance payment. Kapag lumagpas ito, kailangan ulit mag-apply ng claim or i-refile yung maternity benefit. Again, 7 working days para sa mga employed members. Sa mga non-working spouse, voluntary or self-employed, wala nang ganitong process. Lastly, kailangan kapag okay na lahat, alam mong posted, on time yung contribution mo, updated na rin yung record mo, sa pag-submit ng mga proof of pregnancy, kailangan malinaw ito at kailangan nasunod yung lahat ng requirements. Katulad ng sa CS or cesarean, kailangan ng OR record or surgical memorandum. Para naman sa miscarriage, proof of pregnancy, halimbawa ultrasound, or histopathological report o ORR. Pwede itong hingin sa ospital kung saan nangyari yung operation.
Para naman sa normal delivery, ito yung pinakamadalas na nami-miss at nagiging dahilan kung bakit hindi na-approve. Pero pwede namang i-refile ka agad. Laging isama ang OR kapag nagkapasa ng PSA or LCR. PSA, ito yung mismong galing sa PSA Service mismo, pwedeng i-order online. Yung sa LCR naman, yung sa munisipyo. Bakit ka ba na-reject? Katulad ng sabi natin, ito yung pinaka-top o yung pinaka-dahilan kung bakit na-reject nga naman. Kung mag-submit ka ng Certificate of Live Birth or Certificate of Fetal Death mula sa LCR nga or local civil registry, dapat may kasamang resibo, official receipt. Paano may iwasan? Dapat palagi naka-attach ang OR or acknowledgement receipt upang mapatunayan ng SSS na totoo nga yung document. Kapag walang OR, walang approval, kailangan i-refile. Again, OR at PSA ang kailangan ibigay or i-upload doon sa SSS online account ninyo for maternity filing. And obviously, sa lahat na isasabit natin na document, mapa-OR man yan, mapa-birth certificate man yan, o iba pa, dapat malinaw. Kapag sa inyo pa lang, hindi nyo na nababasa, huwag nyo nang i-upload para nga naman hindi masayang yung effort at paghihintay na rin sa pag-review ng SSS. So, i-scan ninyo kapag sa end nyo pa lang nababasa nyo na, colored ito, good image quality, ibig sabihin readable talaga, pwede nang mag-proceed sa pag-upload. So, ito yung mga checklist or parang summary. Bilangin ng hulog, dapat merong 3 posted contribution bago yung semester ng panganak or contingency. Updated ang records, nag-notify agad sa SSS, especially for employed members. Also, i-check din ang email para ma-certify agad ito. At lahat ng proof na hiningi ng SSS, kailangan i-submit ng malinaw at kumpleto. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Pag-usapan naman natin yung actual na pag-file ng maternity claim sa SSS. Pwede nyo i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!